Okay. Good day everybody. Ngayong araw, tuturuan kayo kung paano magbuo ng locker. At ituturo ko rin sa inyo kung paano yung simple at mabilis nating pattern sa pagbuo ng ating 18-door locker. At una, ipapakita ko muna sa inyo yung ating mga gagamitin. Ito yung magiging side ng ating 18-door locker. Kung makikita nyo, merong hook yan. Bawat isa. Hanggang baba. Make sure na dapat yung hook ay makikita nyo dito sa taas. Dahil ito yung magsisilbing pampatibay natin sa ating mga shelf. Yan. At pagdating sa base natin, sa back, dapat itong mas itong sa baba, dapat ito yung mas malapat. Yan. Makikita nyo. At pagdating sa taas, ito naman yung maiksi lang. At pagdating sa mga pinto natin, makikita nyo na naka-tape pa yan, bawat isa. Kapag aalisin nyo yung mga tape na to, mga susi ng locker natin, bawat door ay nasa loob ng hawakan ng pinto. Kapag tinanggal nyo yung tape, make sure na dapat ilalagay nyo na rin yung susi sa susian nyo. At pagdating naman sa mga shelves natin, makikita nyo na pagdating sa 18-door locker natin, meron tayong 5 layer of shelf. Then pagdating sa hook, makikita nyo yung lock ng ating hook sa bawat shelf. At sa divider, meron tayong 7 pieces divider. Then magiging 14 siya dahil dalawa bawat isang divider natin. Then makikita nyo na ito ay malaki kumpara nyo dito sa isa. Ito ay mas maliit kumpara sa isa natin. Yan, itong maliit, dito yung siya ilalagay sa pinakataas. Dahil hindi siya suitable sa ating ibang layer. Okay? Okay guys, bago tayo nagsimula, pinakita ko muna sa inyo yung ating mga gagamitin at mga parts ng ating 18-door locker. Okay, start tayo magbuo. Sa pagbuo ng ating 18-door locker, kung wala kayong electric drill, gumamit kayo ng screwdriver. At sa pagbuo, uunahin muna ulit natin itong ating side base at itong back. Dahan-dahan lang guys dahil medyo mabigat ang ating 18-door locker. Solid metal steel po kasi siya. Kung hindi po kayo sanay na itayo na agad siya, pwede po kayong gumamit ng masasandalan para mas madali po natin siyang makabit. Yan. Paglagay na ito guys, make sure nyo lang na tatamaan yung mga butas at pantay yung pagkakakabit ninyo. Kung makikita nyo guys na assemble na natin yung ating unang pattern. Yan. Dapat guys, itong hook, again, dapat pataas siya. Yan, makikita nyo kung gaano kabilis natin siya na-assemble. Yan. Then guys, magkakabit naman tayo ng shelf.
Sa pagkakabit ng shelf guys, sa unang layer tayo mag-i-start sa pinakababa. Tapos makikita nyo na iba yung shelf na to kumpara sa ibang shelf natin. Dahil itong shelf na to, ito yung magiging base niya para ito yung palatandaan na itong part na to ay dito sa baba. Okay? Then dapat, isa lang yung hook dito sa harap. Para mas mapadali yung pagkakabit natin ng shelf, ito muna yung una yung gagawin. Ipapasok nyo na tong tornilyo dito at isisentro nyo siya sa bawat butas ng ating paglalagyan. Yan guys, tapos na natin yung pagkakabit ng ating shelf. Kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasama yung ating shelf sa pinakababa. Then itong ating top, yung magiging roof natin sa ating locker. Meron kayong makikita na hook dito sa ilalim ng ating shelf. Yan, ito yung magiging roof natin sa ating locker. Bali, ito yung pinakahuli nating ikakabit. Okay. Now guys, sa pagkakabit naman ng ating pinto, gaya ng tinuro ko, tatanggalin nyo muna yung tape. Pagkatanggal ng tape, ilagay na agad natin yung susi sa kanilang bawat pinto.
Then guys, nakabit na natin yung ating mga susi sa kanya-kanyang mga pinto. Ngayon, isasalpak na natin siya dito. Bago pala tayo magsalpak guys, maghanap ko ng bagay or kalso na pwede natin ilagay sa ilalim ng ating shelf dito sa pinakababa. Dahil kapag nakabitan natin yung pinto at hindi natin nalagyan ng pangkalso dito, mahihirapan tayong iangat siya. Kaya maglagay tayo ng kahit anong bagay na pwede natin ilagay dito sa ilalim. Yan. Sa pagkakabit naman nito guys, make sure lang na mag-ingat kayo at magdahan-dahan dahil possible na maipit kayo. I-hook nyo lang naman siya dito sa taas. Then, iaangat nyo siya para mapasok yun sa baba. Okay? Kapag nakikita nyo hindi pa rin siya nakafix, hindi pa rin siya totaling nakalock, pwede kayo magbukas ng mga pinto at iangat nyo siya para mag-lock. Ayun yung purpose kung bakit natin kinabit agad yung mga susi para nabubuksan na natin yung bawat pinto ng ating locker. Kapag gantong nakikita nyo na hindi pa rin siya makasa, hindi pa natin siya masalpak, hindi siyang pipwersahin dahil may possible na mayupi yung ating mga shelf. Ang gagawin nyo lang, iaangat nyo lang ito pataas. Tingnan nyo kung meron bang tatamaan o wala para mas madali natin masalpak yung ating locker. Ayan. Then open ulit natin yung mga door, lock, bawat isa. Yan guys, pag nakita na natin nakalock na siya, mag-i-start tayo sa pinakababa. Tatanggalin ulit natin yung nilagay natin pangalso. Yan. Yun yung naging purpose niya dahil pag hindi tayo naglagay ng pangalso sa ilalim, mahihirapan tayong iangat siya dahil nakalbaba na siya. Then guys sa ilalim, kapag nakita nyo tama yung pagkakalagay ninyo, mas madali natin malalagay ang ating shelf para mag-lock. Make sure lang guys na nakapatong dapat yung shelf natin sa hook niya. Hindi pumalso. Yan guys, pag nakita nyong hindi pumasok yung hook sa ating shelf, sasandal nyo lang siya ng pagkakalo para maangat natin. Ito yung mga possible na pwedeng mangyari kapag hindi tumama yung hook, lalo na dito sa baba. Ang gagawin nyo lang, itutulak nyo na siya pataas. Okay. I-press nyo yung sa gilid. Ingat lang guys ha, baka pag nabagsakan kayo, maipit kayo.
Yan, nakabit na natin. At pag nakabit na natin yung ating base sa baba, bubuksan nyo rin yan itong sa baba. Huwag nyo muna isasara itong mga pinto sa baba dahil magagamit natin yan para maangat natin yung mga shelves at mahook natin. Tutulak nyo lang pataas yan. Tapos make sure na nakikita nyo nakasampa na yung mga shelf natin sa hook. Yan lang gagawin natin guys hanggang makaabot tayo sa pinaka-taas. Then guys, pag nakabitan natin yung mga shelf natin, yan, ilalak natin sa bawat isa. So double check natin kung naka-hook ba siya. Dapat guys, papuntang kanan yung hook ng ating shelf. Yan, makikita nyo, pakanan yung hook. Paglalakan ng ating divider. Ngayon magkakabit na tayo ng ating divider. Sa pagkakabit ng divider natin guys, merong hook sa baba pati sa taas. At dapat sa paglalagay natin, lagi siyang papasok sa kaliwa. Ito dapat yung nakaharap sa kanan, ito yung nakaharap sa kaliwa. Okay? Sa pagpasok guys, ito yung mauuna. Ito yung mauuna. Tapos tantado siya, tapos pag ganun yung pasok. Make sure dapat na nakahook yung ating divider sa mga shelf, taas at baba. And kapag nakabitan natin yung ating mga shelf, pwede natin isara ang ating locker. Ang uunahin yung i-hook yung sa taas para di mahirap isungkit sa baba.
Ingat lang guys dahil pwede kayong maipit kakabit. Yan guys, kung makikita nyo, nakabit na natin ang ating shield at yung ating divider. Yan. Kung bakit hinuli ko yung pinakataas, para mas madali natin masalpak yung ating roof sa itaas. At makikita nyo na hiniwali ko yung pinakamaliit na divider. Yan, makikita nyo yung pinagkaiba ng mga nauna. Hindi natin siya malalagay kapag wala pa yung sa bubungan niya. Yan. Kaya ang una natin gawin, gabit muna natin itong bubong niya. Itong walang butas, itong pa letter H na to, dapat ito yung nasa harap, yung nakaharap dito. Then itong tatlong butas na to, ito naman yung nasa likuran. Okay? Makikita nyo guys, smooth lang yung pagsara natin. Napakaganda talaga ng ating locker. Napakatibay. Sabay nyo lang guys iangat. Make sure lang na dapat nakatutok yung mga hook na ito, ay mga hook sa mga butas na ito. Mas madali natin malagay yung tornilyo. Ang tornilyo pala na ito guys, dalawa sa harap. Dahil wala siyang tutornilyoan sa gitna. Itong banda sa likod, ito talaga yan. Taas lang natin siya para mas mabilis natin makabit dito sa harap. Ayan, nakabit na natin. Then, itong sa kabila naman. Taas ulit. Kapain natin yung butas. Ayan. Yan guys, nakabitan natin yung sa bubungan niya. Tsaka natin ilalagay itong divider niya. Yun guys, natapos na natin yung ating 18-door locker. Ganun lang yung tamang pagbuo at pattern ng ating susundin para mabilis nating mabuo ang ating 18-door locker. Yun lamang guys, maraming salamat.